Umaga sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Hawaii. Kumusta po kayo dyan? At syempre, ang dami na rin pong gising. Nasa na ba yun? Si Ma'am Christy Galvez, gising na gising na. Si Ma'am Lina Ho, gising na rin. Ba, ang aga niyong gumising, Ma'am Lina. Ha? At si Eduardo Pesimo, binabati ng happy anniversary si Mrs. 42nd wedding anniversary sila ni Ma'am Eloisa Guevara Pesimo. At si Chris Ikasyano, gising na rin. Excited na raw sa hearing mamaya. O di tama-tama dahil nandyan si Attorney Domingo Igon Gayosa, isang constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang umaga sa inyo, Attorney Igon. Good morning, Alvin. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Kasali po kayo doon sa Kasali kayo doon sa, di ba may nilabas na statement yung Integrated Bar of the Philippines? Do you agree with the position of the current IBP? Kasali ba yung mga past president doon? Ito ho yung present leadership, but I agree with the substance of the statement. Kasi pinag-aralan ho naman yan, research nila, at maganda na naglabas sila para magabayan ho ang ating mga kababayan. Tama. Actually, naghahanap din kami ng mai-interview from the current official. Ewan ko, wala kaming nahanap eh. Kaya ikaw ang, sabi namin, mas magaling si Igon Gayosa dyan. Tama ba yan, Attorney? Well, hindi naman. But kararating ko lang kasi. That's why wala tayo for quite some time. Yeah, niloloko lang kita. But how do you solve a problem kagaya ng nangyayari ngayon sa Senado? Ano ba ang proposal ninyo? Kasi parehong nagmamatigas yung magkabilang kampo, Attorney Igon eh. Matigas din yung paninindigan ni Cayetano na siya pa rin. Pero syempre, ito namang si Gatchalian, siya na yung kinikilala ng Kamara at ng Malacanang at ng iba pang sektor. Ano po? Tama ho. At sa tingin natin, mas maganda ang solusyon niyan nasa mga senador din. So we are appealing to the sense of duty, dignidad at lingkod bayan ng ating mga senador. Sana hindi ho ang mga desisyon faction by faction. We are appealing to their individual sense of duty. At maganda rin yung ginagawa ng executive branch sapagkat ang political leader naman ng ating bansa ang presidente, yung pagpapatawag ng special session, siguro through that ay mapipilitan din na umaksyon yung mga iba pang mga senador. So mahirap, of course, sinasabi ng iba, pwedeng dalhin sa Supreme Court. But in many cases, the Supreme Court has, in these circumstances, abstained from getting involved in such a very political mga issues. So malamang hindi rin po nila yan gagalawin sapagkat ang solusyon naman nasa mga senador mismo. Opo, someone I think already questioned the issues sa Supreme Court. Di ba may isang teacher po na pumunta na sa Korte Suprema last week? Well, magaling ho yun. We commend yung sense of civic-mindedness and sense of duty ng teacher na yan, no? Pero kung titignan din natin ang track record ng Supreme Court sa mga napakahalaga at controversial na issue na ganito, medyo mabagal sila magdesisyon eh. Para bang hinihintay nila na ito ay ma-resolve mismo nung political branch of government. So we hope, sana nga ho, ito panawagan na rin ho sa mga justices ng Supreme Court, nakikita naman nila yung kaguluhan na idudulot itong kontrobersiya na ito, kung makakatulong sila, whatever their decision, whether they take cognizance of it or they avoid the political question, ay desisyonan nila sa lalong madaling panahon so that other avenues, other means may be considered by our political leaders. Attorney Igon, let's go to your legal argument. Ano po, buti may isang nakamonitor sa atin na sabi niya, dapat interviewin din namin daw si Dean Sarmiento. Na actually, ini-interview namin yan from time to time. Ano po, yung kababayan ko taga Lasal yan eh. University of St. Lasal, ano po. Let's go to your legal argument. Bakit para sa inyo ay hindi tenable yung posisyon ngayon ni Senador Alan Peter Cayetano at mas tenable yung posisyon ni Gatchalian? Sapagat malinaw ho naman na pagdating sa quorum ng Senado, ang quorum, ibig sabihin ho niyan, yung mga available na mga senador. Mm-hmm. So, at hindi ho
bago ito eh. Ginagawa na ito ng Senado, the contemporary Senate. Sa katunayan, meron nga isang kaso umabot ng 1949, yung alam na nating Avelino versus Cuenco, na kung saan ginabayan na ng Supreme Court ang Senado at sinabi, yung mga pwede lang ma-compel na pumunta dyan. Sa ngayon ho kasi yung isa nakakulong na, yung isa naman nagtatago. So effectively, hindi na ito mako-compel na mag-attend. So ito ang ginagamit ngayon ng mayorya. So since nagkaroon sila ng 12 votes nung nag-session uli sila na binoycott ng dating majority, they can conduct business. Ito lang issue ng Senate President kasi iba ito sapagkat yung Senate President, nakalagay ho kasi sa ating konstitusyon, a majority of all the members of the Senate. Constitutional provision kasi yan hindi lang po sa Senate rules. So, ang tingin ng maraming mga nag-aaral ng batas o ng konstitusyon, hindi basta-basta ito baliwalain ng bagong majority. Kaya nga, yung sinasabi nila, acting Senate Majority Leader of Senate President muna, si Senator Gatchalian. Sapagkat binakante nila on other motions, gaya ng pagbabakante ng mga posisyon, majority of the quorum lang. Meron naman silang quorum. So ngayon, bakante yung Senate President. Meron silang acting President at nag-elect na rin sila ng maiba itong bagong opisyal ng Senate. So for all practical and legal purposes, ito dapat ang kinikilala na authority ng sinuman, ng mga kawani ng Senado, ng ibang ahensya ng gobyerno. At maganda na rin, nakakatulong na rin na yung presidente ang dinirecognize niya yung bagong mayorya. At nagsalita na rin ang mababang kapulungan, yung partner ng Senado sa legislative branch, ang kinikilala nila yung bagong mayorya. So nakakatulong ho ito. And we hope yung mga iba pang mga senador na nagbo-boycott o wala dyan, ay gaya nga ng naunang sinabi natin, mamayani sana yung sense of responsibility nila, yung dignidad nila, at yung pagsisilbi sa taong bayan. Do you think meron pong usurpation of authority ang ginawa po ng grupo ni na Senator Cayetano, ni na Senator Pia Cayetano sa pagsasagawa ng hearing kahit hindi na po sila ang dapat pinuno ng Blue Ribbon Committee? Maaari, sapagkat by that time meron ng Blue Ribbon Committee, diba? At naka-schedule na nga yung pagdinig sa araw na ito ata, ngayong Monday. So yung ginawa nila na sila-sila lang at nakakalungkot, nakakaawa nga, kaya nakakayamot tingnan na kukonti lang silang dumalo doon at naging circus pa ang nangyari. So maaari, but of course again, Alvin, pagdating ho kasi sa criminal law, yung proof beyond reasonable doubt. So they might also argue in defense na akala namin kami pa yung mayorya. Hanggat hindi nare-resolve yan, kami pa rin. That may be the argument. So very strict kasi ang pagtingin ng mga circumstances, mga facts at ng ebidensya at batas pagdating sa criminal law. But insofar as the Senate is concerned, ang kinikilala na Blue Ribbon Committee ay yung uupo ngayon. Very telling nga yung nangyari nung session na yan ng so-called Blue Ribbon Committee kasi mismo yung mga kawani ng Senado, yung secretariat nila, wala na doon. So parang pati yung loob ng Senado mismo, hindi na kinikilala yon. So parang useless o kaya without any effect yan. Maipapahamak lang sila kung sakasakali. Kung sa sinasabi mong krimen, maaring krimen. One last, Attorney Egon, may mga nag-iisip naman na siguro now is the time for the Supreme Court to once and for all settle it. Kasi naapektuhan po yung legislative work. Someone has brought it to the Supreme Court, di ba? Pero sabi mo, baka hindi rin aksyonan ng Korte Suprema kasi nga may kanya-kanya silang patakaran. Pero hindi ho ba dapat dahil ang final arbiter naman pag may ganyang usaping legal ay ang Korte Suprema, hindi ba pwedeng maglabas na lang siya ng panuntunan na Cayetano, mali ka. O di kaya, Gatchalian, mali ka, ganito dapat yun. Di ba pwedeng ganun na lang, Attorney Egon?
Well, maaari. At pwede namang mabilisan yan, Alvin, sapagkat purely question of law. Interpretation lang ito ng Constitution. At meron ng President ang Supreme Court. Yung earlier ruling nila, very similar ang sitwasyon. Yung provision ng Constitution na nasasangkot ngayon, very similar. So maaari. But then of course, yung due process nila dyan, pakokomentuhin pa yung kabila, yung magkabilang panig, and they give them so much time. Hopefully, before that happens, meron ng isa pa na babaliktad. Yun ang ating pinagdadasal. Kasi kahit ganyan ang pinakita nung iba sa mga senador, no, naging parang self-interest nila, self-preservation, yung nangyayari o galaw nila, o yung paghahadlang na lumabas ng katotohanan, we are still hoping na yung isa o dalawa dyan, matauhan o kaya makonsensya at sasama na para ma-resolve na once and for all ito. Yun ang mas mabilis sa tingin ko. Magmaganda rin kung ma-surprise tayo sa Supreme Court at aksyonan nila kaagad ito at isang tabi muna nila yung political question doctrine for the best interest of our country. Sige pa. Maraming salamat, Attorney Igon. Oy, mag-hi ka sa crush mo. Oh. Wala daw siya. Andyan. Maaga daw. Attorney, nandyan si Bigornia. Oo, naka-attire judge din. Oo, good morning, darling. Good morning, Doris. Good morning, Attorney sir. Igon, thank you. Maraming salamat po sa oras nyo. Mabuhay kayo. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Si Attorney Domingo Igon Cayosa, isang constitutional law expert at past president po ng Integrated Bar of the Philippines. Kanina may taga-Hawaii ba si Michelle o si Charito Martinez nandyan din from Yuki. Yeah, Tama ba, wow. Yuki? Tama. Sabi ng bata may nanunod papuntang school. Mami, ba't sabi ni Alvin El Chico Yuki? Tama Oo. ba yun? Samantalang kanina nag-sermon siya kung ano ang tamang pagbigkas. Diba? Tapos si Yuki. Yuki. Oo, hindi. United The Kingdom. Senate is under attack kasi. Alam mo, Cayetano. Magandang umaga sa iyo, Ann Bustamante Calomarde at si Jack. Oh, naalala mo pa ba si Jack Berbon? Ay, hindi ka kasi hindi ka taga DCMM eh. Si Chichi, kilala ni Chichi yan. Makasobra ka naman, Oo. hindi ako taga-DCMM. Taga saan ako? Hindi ba taga Double B ka? Magandang umaga kay Jack